Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. It's 3 o'clock in the afternoon here in the Philippines. At pag-uusapan natin itong isang pasahero ng eroplano na nagrereklamo dito sa Bureau of Immigration, no? Bakit siya nagrereklamo? Itong Bureau of Immigration raw, sobrang taas yung interview, no? To the point na naiwan na siya sa kanyang eroplanong sasakyan. At kailangan pa niya nang bumili na another ticket. Grabe. At sabi pa nga niya na itong Bureau of Immigration ay medyo personal at far out na yung mga tanong. Okay? So nakakabahala ito, no? Ay nananawagan po tayo sa ating presidente Bongbong Marcos na bigyan ito ng pansin at bigyang leksyon itong Bureau of Immigration kasi kawawa itong pasahero na ito eh. Nagrarant nga siya, no? Dahil hindi maganda ang ginawa ng Bureau of Immigration sa kanya. Para sa akin naman, kawawa siya at medyo palpak na itong ginawa ng Bureau of Immigration. Okay? Yan ang pag-uusapan natin. Hihingi tayo ng tulong kay Presidente Bongbong Marcos na ito ay mapansin na ilan sa ating mga kababayan ay marami ng reklamo dito sa Bureau of Immigration. Okay? Pero i-play natin ng video na iyan at sabay-sabay tayong mag-react tungkol dyan. Okay? Pero bago ang lahat, help me na i-like at i-share itong video na to sa Facebook at sa YouTube para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Thank you very much. And also guys, subscribe, follow Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? Sabay-sabay tayong mag-follow at subscribe. 1, 2, 3, go! Thank you very much. So, i-play natin itong video na ito at alamin natin ang storya ng pasahero na ito na nagrereklamo dito sa Bureau of Immigration. Kawawang kawawa. At medyo far out na yung mga interview, inabot pa ng 1 oras hanggang naiwan itong sa kanyang eroplanong sasakyan. Okay, so let's play the video. Humingi na paumanhin ng Bureau of Immigration sa paserong na-offload sa flight papuntang Israel. Ang reklamo ng pasero, bukod sa masyadong personal na mga tanong ng nakaharap na immigration officer, ay hiningan pa raw siya ng yearbook. Nasa frontline na balitang yan. Hiningan siya ng yearbook. Far out. Sa Monte. He kept on asking me irrelevant questions that I don't think is necessary for my travel. Ito ang nag-viral na rant video ni Cham Tanteras. Inilahad niya rito ang karanasan sa mahabang interogasyon sa immigration. Dahilan daw kung bakit siya na-offload sa flight patungong Israel. Grabe. Kwento ni Cham sa News 5. Nangyari ang insidente noong December 21. Reklamo niya, lihis na raw sa pakay ng kanyang biyahe. Ang mga tanong sa kanya ng nakaharap na immigration officer sa Ninoy Aquino International Airport. Tinanong niya agad, ano bang gagawin mo sa Israel? So I told my reason, sabi ko, spending Christmas alone. Tapos doon na alam ko the next question niya kaagad sa akin is, may yearbook ka ba? Sabi ko, bakit po? Sabi ko, hiningan siya ng yearbook, no? Class yearbook ba na nag-graduate siya? Anong kinalaman ng yearbook? oh, I already graduated. So what is the relevance for this? Sabi niya, kung wala kang yearbook, graduation photo mo na lang. Sabi ko, wala din po. Bakit ko naman hiningan ng graduation photo? O, kayong Bureau of Immigration, kung sino man ang nagtatanong dito, kung sino man ang nag-question dito, no? Anong kinalaman ng yearbook at graduation photo sa mga dokumento na yan? Di ba? dalhin yun. Kinuha rin daw ng immigration officer ang kanyang cellphone para tignan ang kanyang email para matiyak umano na siya ang nag-book ng flight. Kinuha ang kanyang email, syempre may ano yan, di ba? Magbigay ka ng email at yun, i-email yan ng yung flight information. Parang, di ba? Dinoble check siya. And then tinanong niya pa ako about are your parents together? Sabi ko, bakit naman po? Hindi naman sila yung gumastos ng flight. Hanggang tinanong siya kung ang kanyang parents are living together. Anong kinalaman dyan?
Bureau of Immigration, ganun ba talaga yung protocol ng the way kayo magtanong ng mga pasahero? Ha? Ako naman. And I'm already 29. I'm not anymore minor. Yun yung mga maalala kong scenario na parang I don't find... What's the relevant of asking na your parents living together na ang kanyang age ay 29 na? No? Na far out talaga. Relevant in my travel. And if ever naman may tanong siya, I have documents to back up. So I don't really get the other questions na medyo malaki. Tama nga naman na mag-rant siya. Ayun na. Inabot daw ng higit 1 oras ang tanungan at dahil mahaba na rin ang pila, naiwan na siya ng eroplano. Mataas pa yung pila, mataas pa yung interview, o hanggat hindi na siya nakasakay ng eroplano. Ang ending, gumastos pa ulit siya ng 27,000 pesos para mag-rebook ng flight papuntang Israel kinabukasan. Umabot na sa kaalaman ng Bureau of Immigration ang insidente at humingi sila ng pauminhin kay Tanteras. Narelieve na rin sa pwesto ang sangkot na immigration officer at inilipat na raw sa back-end office. Nakakabahala ito and it really got the management's attention. Kasi yung procedure of undergoing secondary inspection, it's really part of the officer's duties. Pero siguro yung manner... alam namin na part yan ng pero sana naman hindi kagaya nito na nakaabala na ng pasahero. On how it was conducted, baka ito yung medyo mas nagiging concern natin dito sa situation na ito. Paglilinaw naman ng ehensya, passport, visa at iba pang travel documents lang ang kailangang ipakita sa immigration counter. We wish to clarify, hindi po kailangan ng yearbook kung kapag tayo po ay mamamasyal abroad, aalis po abroad. Hindi po hinahanap ang yearbook. Bakit yung nagtanong dyan sa Bureau of Immigration, nagtanong ng yearbook? I-call nyo yung attention na yan. Sa Bureau of Immigration, the basic things na hinahanap po ay yung passport, round-trip ticket, visa, kung siya po ay visa required. And then of course, yung mga supporting documents po, depending on the type of passenger that you are, the type of traveler that you are. Dagdag pa ng BI, trabaho lang daw nilang magtanong para protektahan ng mga Pilipino sa illegal... Oo nga, trabaho ninyong magtanong, pero not to the point na maiwan na siya ng eroplano. Na 1 oras yung tanong. Recruitment at human trafficking. Sa tala ng immigration, noong 2022, aabot ng higit 32,000 ang hindi pinayagang makabiyahe abroad. Sa numerong ito, halos 500 ang nadiskubre. Dito, pinakita ng datos ng Bureau of Immigration na marami ang nabibiktima ng human trafficking. Meron ring halos namimeke ng mga dokumento. Tapos, 10 minors attempting to depart to work abroad. Tama ka naman. If you will sum up, aabot ito ng halos 2,000. Hindi nga umabot ng 2,000. Pero 32,404 yung total deferred departure. Yung okay lang. Diba? Yung biktima. Hindi naman natin higpitan yung seguridad na yung interview lang na nakaabala ng pasahero. Diba? Kaya if you will try to percentage this one sa 32,000, halos 2,000 lang. Hindi nga umabot ng 1% siguro. Ng human trafficking o illegal recruitment, habang higit 800 ang nagpakita ng mga peking dokumento. From what we are seeing po, dun sa mga nabibiktima talagang it's proliferating, it's not stopping. Alam namin yan na maraming mga kalokohan. Pero to the point na higpitan nyo masyado yung mga interviews ninyo na nakaabala na ng pasahero. Are you trying to say na because of hinigpitan nyo yung interview nyo, may magsasuffer dahil sa mga kalokohan ng iba? Po, baka mas lumalaki pa po yung mga sindikato na nag-i-invite at nangloloko po ng mga kababayan natin. Nagbabalita mula sa frontline. Okay. So, magre-react tayo dito, okay? So, this is an alarming concern sa atin na dapat nating pag-usapan. Na dapat ipaalam natin ito sa ating Pangulo na ganito na ang mga nangyari dyan. No? Para naman, matutukan ito ng gobyerno at mabigyan ng solusyon. No? Unang-una, dahil dito sa kapalpakan ng Bureau of Immigration,
gumastos pa ng 27,000 pesos para bumili ulit ng ticket itong pasahero na ito. Okay? So, 27,000 pesos is very malaki. No? Considering na siya ay magbabakasyon sa Israel at yung 27,000 sana, makapaggastos na yun doon sa Israel kung ano ang gusto niyang bilhin. 'Di ba? So in that way nakaabala na, no? Na I'm sure na mas malaki ang price ticket na yan dahil urgent yan eh. No? Kailangan niya nang pumunta ng Israel agad-agad. Unless compared sa malayo pa yung ticket, medyo mura, 'di ba? 'Yun ang difference ng kapag bibili ka ng ticket bumili ka ng ticket na malayo pa kasi mura 'yan, no? Ito bibili siya agad ng another ticket, no? Na siguro he will fly again the following day dahil sa nangyari sa kanya. So medyo may kamahalan kaya nga umabot ng 27,000 pesos, no? So, sana naman, no? Ang gagawin ng gobyerno dito ay i-refund sana siya, no? Bigyan siya ng refund dito. I don't know if nabigyan na ba siya ng refund, pero sana bigyan ng refund itong pasahero na ito. 'Di ba? Kasi malaki 'yun. So, ang tanong dito, pwede ba magreklamo ang pasahero tungkol dito, no? Mababayaran ba siya sa mga damages na nangyari sa kanya dito, no? Nakaabala na eh. Waste of time and energy. So, yan ang tanong, may legalities ba dito na pwede siyang magreklamo, ma-refundan at mabayaran siya sa kanyang mga damages? No, kaya nga nag-rant siya, no? So, alam namin na humingi ng paumanhin ang Bureau of Immigration, no? Humingi sila ng paumanhin, pero ang tanong dito, paumanhin lang ba? Hihingi tayo ng paumanhin, ganun lang. Pero nakaabala na kayo na pasahero. 'Di ba? So dapat bigyan natin siya ng sapat na sukli ng kanyang worst na dinaanan. 'Di ba? So yung ang dapat, 'di ba, yung kapag fly away ka sa ibang bansa, ang hihingi lang diyan, ang hihingan ka lang ng passport, visa at ibang mga travel documents. Yun lang ang hihingi. Walang yearbook. Walang yearbook o graduation picture. Oh. Itong nagtatanong sa Bureau of Immigration, dapat yan imbestigahan siya. Dapat tanggalin nga siya, dapat yan. No? O siya yung magbabayad ng ginastos ng pasahero diyan. No? Kailangan naman na mag-book siya agad ng Israel na malapit na yung Pasko. O dapat yung ticket na kanyang bibili na urgent talaga. 'Di ba? Para nandun na siya before Christmas. Okay? Because nakabook yung ticket na December 21. So, naiwan siya ng eroplano, siguro mag-book siya by December 22. So, medyo may kamahalan yan. No? Hala nga naman na mag-book siya after Christmas. Wala nang relevant ang kanyang bakasyon doon. Di ba? So, yung yearbook na tinanong siya, nung graduation, dapat questionin yung nag-interview dyan. Bakit humingi siya ng yearbook at anong pakay niya dyan? Anong layunin niya na hiningan siya ng yearbook at graduation photo? Very far out. So ang conclusion dito, ma-conclude tayo dito, naiintindihan natin ang Bureau of Immigration na medyo stricto sila sa kanilang pagtatanong, kasi ang seguridad ng mga pasahero ang kanilang layunin na para walang mangyaring masama. Alam natin yan. We understand. But not to the point na
yung mga question medyo personal na. No? Not to the point na nakakainsulto na sa mga pasahero, no? At medyo yung mga interview nila medyo mahaba. Sobrang haba yung interview, naiwan na ng eroplano, no? Ay hindi na maganda 'yon. Okay? No, una, kapag mag-interview ka, alamin mo muna kung anong oras ng flight ng pasahero na in-interview mo para hindi siya maiwan ng eroplano. 'Di ba? That's simple, that's basic. No? So sana naman na itong Bureau of Immigration ay may standard questions kayo na magiging mabilis ang yung pagtanong at hindi nakakainsulto ng mga pasahero yung mga tanong ninyo. Okay? So dapat may standard questions yan. Dapat yung mga nagtatanong dyan sa Bureau of Immigration, dapat dinoble check nyo ang kanilang work ethics nila na hindi na aabot ng mga personalan. Okay? So para sa akin, no, dapat imbestigahan ito ng gobyerno. Okay? Para mabuti, magiging mabuti ang daloy ng mga pasahero dyan during the interview. Okay? Dapat maalarma ang gobyerno nito, mga Senado, yung Congress, na merong mga ganitong nangyari sa Bureau of Immigration. Hindi maganda ito. No? So, sana naman itong pasahero na ito ay matutulungan ng gobyerno, no? Ma-refund siya sa kanyang ginasto na another plane ticket. Okay? So kayong mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react tungkol sa issue na ito. Okay? Kung ano ang masasabi nyo, ano ang magiging suggestion nyo, ano ang naging analysis nyo dito sa Bureau of Immigration, bakit nila ito nagawa. Okay? So, help me na i-like at i-share itong video natin para kakalat ito sa taong bayan. At subscribe, follow Don Mar TV para lagi kayong updated sa balita na kagaya nito. Okay? So guys, libre kayong mag-comment, mag-suggest sa ating comment section. See you in my next video. Have a great day and God bless inyong lahat.